Good morning po sa lahat. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo po ay naririto sa DFC Torres, Dinalupihan, Bataan, under po ng Pastor Ronald Bacani, ang aming District Supervisor. Muli, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, pero bago po yon, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay magpuri, magbigay ng pasasalamat, pagdakila sa kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Diyos na buhay. Panginoon, sa inyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa nitong puso. Minsan pa. Panginoon, sa inyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa nitong puso. Pagkat sa inyo ang buhay ko, nasa inyo kapayapaang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo ay manahan. Sa umpisa, Panginoon, sa inyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa nitong puso. Pagkat sa inyo ang buhay ko, nasa inyo kapayapaang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo ay manahan. Sa chorus, pagkat sa inyo ang buhay ko, siya nga po, Panginoon, nasa inyo kapayapaang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo ay manahan sa puso ko. Kayo ay manahan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain kayo. Parangalan kayo, Panginoon. Luwalhatiin ang inyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay bumangon pa at gumising pa dahil po yan sa inyo, Panginoon. Well appreciated po namin lahat ng kabutihan nyo sa aming buhay. At sa pagkakataon pong ito, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, hayaan po ninyo na kami po'y samahan po ninyo. Magbukas po kayo ng puso, ng kaisipan. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang pangingialam nyo sa aming buhay, ang pinahihintulutan po namin sa umaga pong ito.
sapagkat lahat ng pangingialam niyo po sa aming buhay ay makabubuti ito. Bagamat minsan kami ay nasasaktan, pero salamat Panginoon, dahil nga po ito sa ikabubuti namin. Marami pong salamat sa oras na ito. Samahan niyo po kami. Hayaan po ninyo ang mga kapatiran po namin na nasa iba't ibang lugar ng bansa hanggang sa labas ng Pilipinas. Kayo po ang sumama at mag-ingat sa amin. Salamat po ng marami sa inyong karangalan, kalwalhatian, kadakilaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Good morning po sa bawat isa, saan man po kayo naroroon, saan mang lugar sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Managana ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol o pinamagatan kong to be contented. Ulitin ko po, to be contented. Yan po yung ating pamagat ngayong umaga pong ito. Yan. Ang atin pong babasahin na isa aklat po ng Pilipos chapter 4 verse 10 hanggang 13. Sa aklat po, inuulit ko po, sa aklat po ng Pilipos chapter 4, yan, tama po, to be contented. Pilipos chapter 4 verse 10 to 13. Atin pong basahin. Sabi po rito, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lang lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Good morning po, dyan po sa mga nanunood sa Bahrain. Yan. Ang ating binasa ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos nung siya po ay nakabilanggo. At makikita po natin sa unang talata na ating binasa, sa 10 at 11, ay kailangan niya ng tulong, pero walang tulong na dumarating sa panahon na yon. Pero ang taga-Pilipos talaga ay tumutulong sa kanya mula nung nag-umpisa siyang magmisyon sa Macedonia. Nandun yung tulong ng mga taga-Pilipos. Mababasa po natin yan sa mga sumunod pa na talata. So ang mga Pilipos ay katuwang niya o talagang sumusuporta sa kanya. Pero sa pagkakataong yan, wala nga yung suporta. Pero ano sabi ni Apostol Pablo, hindi sa hinahanapan ko kayo ng tulong. Eto, yung katangian ko o prinsipyo ko sa buhay. Binahagi ni Apostol Pablo yung prinsipyo niya sa buhay. Sapagkat ang prinsipyong ito ay napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Ang sabi diyan, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. So isa sa katangian ni Apostol Pablo, siya ay kontento kung anong meron siya. So hindi siya reklamador. Amen? Hindi uso po sa atin yung reklamador. Yan. Hindi bagay sa isang Kristiyano o anak ng Diyos o lingkod ng Panginoon na tayo ay mapagreklamo. Yan. Mga unang mga Kristiyano yun o unang mga katangian ng mga anak ng Diyos, ang Israel. Nung time ng
ni Moises. No, sila ay reklamador. Pero tayo, hindi tayo reklamador. Alam niyo po ba, sa pabago-bagong panahon at sa makabagong panahon, ang mundong ito'y nangaakit. Itin ko po, sa makabagong panahon, ang mundong ito'y nangaakit. When it comes gadget, social media, sumasabay yung marami. Ulitin ko po, when it comes gadget, example lang po ito, sa social media, marami ang makikita natin, even Christian, nung nakaraang pagsasalita ko po, ito po'y na ibahagi ko rin, sumasabay yung marami. Tawag dito, pagka may bago, o teka, may bagong may bagong apps Sige nga, ako muna yung mauna. Curious ako dun sa bagong apps na yan. So, naki-in na rin. And even, kailan lang, nagkaroon ng TikTok. Last year lang, nagkaroon ng TikTok. Ay, nako, even Christian. So, hindi naman po lahat tayo na nakasabay. Pero marami, lalo tigit mga kabataan, nakisabay sa maraming uso. Naki-TikTok na rin, nakisayaw-sayaw na rin. Kahit na ang sayaw ay hindi naiintindihan, bumibira pa rin ng kung ano-anong sayaw. Amen? Sa makabagong panahon, sumabay ang marami. At ang mundong ito nga, sabi ko nga po sa atin, ay nang-aakit. Inaakit tayo ng mundo. Kapag wala kang Instagram, hindi ka nakakapag-TikTok sa mga kabataan. Hello sa mga kabataan. Nako, talaga nga namang kakaiba. Parang hindi ka in. Hindi ka nagti-TikTok? Hindi ka in. Ay, hindi ka nag-ML? No, boring naman yan ang games mo. Yung sinaunang games, Snake. Ang games mo dapat COD, ML. Ayan yung the best. Kilalang kilala. So kapag magaling ka dyan, magaling kang maglaro niyan, kaiinggitan ka. Sumasabay ang marami. Hello, sa mga Kristiyano po dyan, sa mga, tawag dito, yung mga kabataan, sumabay ka ba sa akit ng mundo, sa akit ng makabagong panahon? Bakit? Papakita sa atin yung mga nakakainggit na mga bagay sa mundong ito. At tuloy, nangyayari, hindi ka nakukontento sa anong mang meron ka. Sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 15. Buksan po natin sa aklat po ng unang Juan, kapitulo 2, versikulo 15. Tingnan po natin. Ang sabi po rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Hanggang, 17. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Okay, pagka sumabay tayo sa mundong ito, makikita ng ating mga mata. In fact, talaga namang nakikita naman natin ng mga mata natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Na kung papaano nag-upgrade ang mga gadget, kung papaano
yung trending o uso ngayon, 'di ba? Kung papaanong ang mga K-pop ay talaga namang tinatangkilik ng marami, lalo tigit ng mga kabataan. Nakikita natin sa paligid natin 'yon. Pero anong sabi sa binasa natin sa 1 John chapter 2 verse 15? Lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Iyan yung nakakahumaling sa atin. Pag nakita na natin, oy, may bagong gadget. Oy, ang linaw ng cellphone niya. Gusto ko rin yan. Dahil nga hindi ganun kalinawan ng ang camera ng cellphone niya. Gusto niya ganun din. Teka, ano na lang ako? Bili na lang ako ng bagong gadget. Bebenta ko na tong cellphone ko na to. Bibili akong bago. Kasi mas in ka kapag ka upgraded o bago yung cellphone mo o yung gadget mo. Pag nakita ng ating mga mata yun, nag-uumpisa dito yung inggit at hindi ka na makukontento. Pag nakabase ka lang dyan sa katawan pong ito, yung katawan po nating ito, gusto niyan. Satisfaction lagi. Mapunan yung pangangailangan ng katawan na ito. Yung laman po natin, pag nakatutok po tayo dito sa ating laman, sa ating pagnanasa ng laman natin na ito, ng katawan nating ito, hindi tayo makukontento. Maraming mga tao, or even Christian, even believers, hindi yan nakukontento. Amen? Napapasabay tayo sa makabagong panahon. Masyado tayong gustong maging in sa maraming bagay na nakikita natin. Kaya, kapag meron kang bago, nagmamalaki ka. Nagmamataas. Uy, bago'y kotse ko. Ano yan? Latest yan. Latest issue yan. Uy, bago'y ganito ko. Bago'y damit ko. Eto'y bagong labas. Masyadong nahuhumaling sa maraming bagay. Bakit? Sumasabay kasi. Naaakit kasi ng mundo. Amen? Tuloy, kahit ang mahirap, kahit walang-wala ng makain, nag-iipon para sa gadget. Nakita ko yung isang nagpapadyak dito at isang palaboy dito. Yung hindi naman, mahirap lang. Kumbaga, isang kahig, isang tuka, pero makikita mo, ang ganda ng gadget. Ang ganda ng cellphone. Bakit? Nakikisabay eh. Wala nang makain, nagtitiktok pa. Sayaw pa ng sayaw sa daan. Imbis na mag-pray, mga kabataan, ay sayaw pa ng sayaw. Abay talaga namang sinasatisfy ang sarili, pero yung sarili na to, pag sinunod natin ito, hindi ito masisiyahan kailanman habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Kaya kung sasabay tayo dito, hindi ka magiging kontento sa mundong ito. Tuloy, reklamo lang ang masasabi mo. Minsan, reklamo ka ng reklamo. Oy, kasi wala akong ganito. Gahirap ng buhay. Wala pa akong ganyan, wala pa akong ganito. Yung iba, tignan nyo, ang dami-dami ng gamit nila. Ang dami na ng gadget, ang dami na ng kung ano-anong bagay na meron, na makabago. Maraming bago at bago. Uusad ang panahon. Kaya pag nakatingin ka dyan, hindi ka magiging kontento. Pero sa mga anak ng Diyos, lagi yang kontento. Okay? Mamaya tatalakayin po natin, ibigyan pong puntos natin yung kung bakit tayo dapat maging kontento. Ano ba yung paraan para tayo maging kontento? Sabi nga, ang buhay ay nagiging mahirap lamang kung ang tao ay hindi marunong masiyahan. Ulitin po natin. Ang buhay ay nagiging mahirap lamang kung ang tao ay hindi marunong masiyahan.
Amen. Mahirap na ibuhay mo, kuha ng utang ka pa ng utang para lang masatisfy yung gusto mo. Satisfaction yung gusto ng laman natin, ng katawan natin ito, ng mga mata natin ito, o lahat ng pandama natin sa katawan. Gustong masatisfy. Pero pag susundin mo yan, nako, lugi ka. Hindi ka magiging kontento. Amen? Si Apostol Pablo, ano sabi? Natutunan ko ng masiyahan, ano man yung aking kalagayan. Natutunan ko na yung managana. Natutunan ko yung, maghirap. Natutunan ko rin magutom. Natutunan ko mabusog. No? Pag titingin ka, pakikiramdaman mo yung tiyan mo o yung panlasa mo. Huy, yung kapitbahay natin, laging masarap ulam. Gusto ko, ganun din. Inggit ang dumarating sa atin. So dahil inggit ka, kasi hindi ka kontento, kakainin ka ng inggit sa buhay mo pag hindi ka naging kontento. Kaya napakahalaga ng prinsipyong ito na ibinahagi sa atin ni Apostol Pablo. Siya ay kontento na. Hindi siya naghahanap ng ano pa mang bagay. Ang gusto niya lamang paglingkuran yung Panginoong Hesus na pinaglilingkuran din natin ngayon. Purihin ang Panginoon. Ito na po, yung mga hakbang na pwede po natin gawin. So, 3 lang po yung nagawa ko. Sa Joshua chapter 1, verse 8. Joshua chapter 1, verse 8. Basahin nga po natin. Ito po ay alam naman ng marami. Alam natin to at ito ay kahit mula nung bata pa, alam yan ng marami. Yung mga lumaki sa simbahan, alam yan ng marami. Sa aklat po ng Joshua 1:8, ano po yung sabi diyan? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Magiging masagana ka. Nakakalimutan ito ng marami. Ang akala ng marami, sige, maghanap buhay ako ng maghanap buhay. Focus muna ako dito. Para sumagana ako. Para mabili ko yung gusto kong bilhin. Pero nung nabili na, yung gusto niya, hindi pa rin nakontento. Gusto niya, magkaroon pa ng bago. Ito, ang sekreto. Ito yung hakbang na dapat nating ginagawa. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Meditate the Word of God. Unang puntos, meditate the Word of God. Kung ang meditate natin yung salita ng Diyos, abay, pakinabang ito sa atin. At lalakas pa tayo, mai-inspired pa tayo. Pero pagka pinagbulay-bulay natin, yung mga ganito, yung ganyan, mga latest ngayon, hindi tayo makukontento sa buhay. May panibago at panibago na balita para sa atin. Wow, ito bago na naman. Pero pag ang salita ng Diyos, nako, anong sabi diyan? Magiging masagana ka. Amen. Pangalawa, ng oras na po ba? Okay, malapit na tayo. Pangalawa, sa Pilipos chapter 4, verse 6 and 7. Pilipos chapter 4, verse 6 and 7. Balik po tayo doon. Urong naman po tayo pababa sa ating pinasa kanina. Sabi diyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
Okay, number 1, meditate the Word of God. Number 2, choosing to be thankful. Number 2, choosing to be thankful. Napakahalaga na piliin natin ng magpasalamat lagi. Ang sabi rito, sabi nga, ngunit kung siya'y marunong magpasalamat sa lahat ng biyayang kanyang tinatanggap, gaano man kalaki o kaliit ito, siya ay magiging maligaya. Gaano man kaliit, kalaki, yung biyayang meron tayo o anumang meron tayo ngayon, pag lagi kang nagpapasalamat, nako, yan yung buhay na kontento. Ay, salamat po, thank you po. Lalo tigit sa Panginoon. Pag sinabi mong salamat sa inyo, Panginoon, salamat sa anumang pagsubok na nararanasan ko, anumang meron ako, Panginoon, salamat. Bago sinabi ni Apostol Pablo na natutunan niya ng masiyahan, anuman yung kanyang kalagayan, ang sinabi niya, choosing to be thankful. Piliin natin na mapagpasalamat tayo. Naranasan nyo na po bang may binigyan? Binigyan nyo ng pera o ng love gift. Tapos, malungkot pa. Naranasan nyo na po ba yun? Di ba parang, hindi man magpasalamat to. Hindi man magpasalamat. Dahil kahit papano nagkaroon siya. Di ba pagka nakasimangot, hindi maganda? Ganon din sa Lord. Kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, ipagpasalamat mo sa Kanya yan at maging kontento ka. Pero kapag ka tinawag kang kontento, o ikaw mismo na kontento ka, kailangan mapagpasalamat ka. O meron kang prinsipyo ng pagiging mapagpasalamat sa anumang kalagayan sa buhay. Natutunan ko ng masiyahan, anuman yung aking kalagayan, sabi ni Apostol Pablo, before yun, sinabi niya na siya muna ay nagpapasalamat. Pagkatapos nun, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Bakit? May laban dito sa kaisipan natin. May laban sa kaisipan natin. Kaya, kung ikaw ay mapagpasalamat, lagi mo yung sinasabi sa Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Kasi pinagbubulay-bulayan mo yung kabutihan ng Panginoon. Yun yung magiging prinsipyo mo. Ikaw ay magiging kontento. Amen? Pangatlo, sa huli. Ito po, malapit na po tayo. Filipos chapter 4, verse 13. Yan, 4:13. Okay? Sa 13 po, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ulitin po natin, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ibig sabihin yan, pinauubaya mo sa Panginoon lahat. Ipinauubaya mo sa Diyos o kay Kristo ang lahat. Bakit? Hindi naman talaga natin kaya. Marami tayong pagsubok na nararanasan. Pero, kapag ka ang Diyos yung kasama natin, magtatagumpay tayo. Ilang mga tao na ba ang pinagtagumpay ng Diyos? Bakit? Nagtiwala kasi sila sa kakayahan ng Diyos. Yun, pwede rin sa number 3, magtiwala sa kakayahan ng Diyos. O sa lakas ng Diyos. Hindi ito, maraming rito, may verse nito eh. I can do all things through Christ who strengthens me. Maraming mga may verse nito. Pero bago sinabi yung verse na yan, alam nyo yung yung pinaka-content niyan,
Yung marunong palang masiyahan anuman yung kalagayan sa buhay. Amen? Diyan tayo dapat magtiwala sa lakas ng Diyos. Hindi naman natin kaya. Pero ang tulong ng Panginoon ay sagana sa bawat isa po sa atin. Amen? Sabi sa Psalms chapter 23 verse 1. Dito po tayo magtapos. Sa Psalms chapter 23 verse 1. Awit 23:1. Anong sabi doon? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Maging si Haring David, si Apostol Pablo, sinabi niya, natutunan ko nang masiyahan anuman ang aking kalagayan. Sabi naman ni Haring David, 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pag sinabing hindi ako magkukulang, I shall not want. I shall not lack nothing. Ano ba? I want nothing. I shall not want. I lack nothing. Ibig sabihin nun, ang Diyos yung lahat sa Kanya. God is our everything. Kapag ka ang everything mo ay ang Lord, yung bumubuo ng buhay mo, ay, abay, di ba kontento ka na? Kontento na tayo kapag ka nasa atin yung Panginoong Yesus sa buhay. Bakit? Siya yung lahat. Siya yung kayang gumawa. Siya yung kayang mag-provide. Siya yung kayang lumutas ng anumang problemang meron ka. Siya yung may kakayahang magpagaling. Kaya nga ang sinasabi lagi ng Pastor Joseph, may pag-asa sa Panginoon. Bakit? Kasi pagka si Jesus yung sentro ng lahat sa buhay natin, abay, wala ka nang hahanapin pang iba. Makukontento ka na anuman yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Opo, lahat po tayo may mga pangarap. Bawat isa sa atin ay may pangarap. In fact, ako rin may pangarap din ako. Gusto ko magkaroon ng kotse. Ang hirap kaya nagmumotor. Pero kailangan nating maging thankful. Kailangan nating mapagpasalamat. Kailangan nating pagbulay-bulayan yung salita ng Diyos. Kailangan nating bumase sa lakas na ibibigay sa atin ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang lahat sa atin. God is our everything. Ang sabi ni Haring David, si Yahweh yung aking pastol. Ibig sabihin ng pastol, nangunguna. Siya yung leader niya. Siya yung sinusunod niya. Kaya wala na akong hahanapin pang iba. Makukontento na ako. Dahil nga yung pastor ko, yung nangunguna sa akin, walang iba kundi si Yahweh. Kaya naman, kontento na ako sa buhay na meron ako ngayon at hindi na ako maghahangad. Bonus na lang, pag pinagpala at bless tayo ng Panginoon. Sa mga may blessing ngayon, bonus yan ng Panginoon kung bakit ka pinagpapala. Pinahintulutan niya ng Panginoon kasi may purpose ang Panginoon para glorify mo siya sa anumang meron ka ngayon. Amen. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Ikaw kapatid, kung bago ka pa lang sa panunood dito, nadako ka, alam mo, nais ng Diyos na pumasok sa buhay mo upang sa gayon, yung buhay natin na ito, yung katawan natin ito na walang kakontentuhan ay magkakaroon ng kakontentuhan dahil pag naranasan natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, sasabihin natin, ang Diyos ang lahat sa akin. Anong sabi sa awit, sa kanta? Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na at higit pa yung biyaya araw-araw ng Panginoon. Sabi sa isang kanta, your grace is enough. Your grace is enough for me. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Makontento ka, kapatid. O may pangarap ka, ibigay mo yan sa Panginoon.
Pag tinupad ng Panginoon, praise God. Hindi man tuparin ng Panginoon, praise God pa rin. Ano sabi ng tatlong kabataan? Sina Shadrach, Meshach at Abednego. Kahit hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami sasamba sa inyo. Mananatili kami sa Panginoon. Hindi man tuparin yung mga pangarap mo sa buhay, hindi ka man magkaroon ng ganito. Sa Diyos ka pa rin, maging loyal ka pa rin. At makontento ka pa rin. Anumang meron ka, sapagkat yan ay niloob ng Panginoon. Amen? Magkakaroon tayo ng pangarap sa pangarap. Lahat tayo may pangarap. Okay? Samahan tayo ng Panginoon. Muli, narito po tayo sa DFC Torres. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Magandang umaga po. At tayo po ay manalangin sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. At hayaan po ninyo, Panginoon, maranasan namin ang kakontentuhan sa aming buhay sa magitan ng pag-accept po namin sa kabutihan niyo, Panginoon. I-appreciate po namin ito. Pagbulay-bulayan namin ang inyong mga salita, bumase kami sa inyong lakas, Panginoon. Kayo, Panginoon, magbigay ng kapayapaan sa amin. Lagi kaming mapagpasalamat, O Diyos. Salamat po ng marami. Umaasa po kami sa gagawin po ninyo sa aming buhay. Kayong patuloy na luluwalhati at magiging pastol namin. Kung kayo po ang nangunguna sa aming buhay, hindi na kami magkukulang at sasabihin po namin, kayo na yung bahala sa amin. Salamat po sa inyong karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli, God bless po sa ating lahat.